Pinababantayan naman ng isang mambabatas ang paggamit ng required biometrics para sa mga maabot ng TESDA program sa malalayong training centers. At para sa buong detalye, nasa linya ng telepono si Earl Tobias. Yes, Earl? Yes, Zai, magandang tanghali. Ilang mga usapin na nga yung agad na binuksan sa pagdinig ng House Education Committee ngayong araw. Isa nga yung pag-iingat na walang maging ghost scholars sa mga School of Living Traditions na maabot ng TESDA scholarship. Sa pagtatanong kasi kanina ni Chairperson Roman Romulo, natisod na walang biometrics na i-implementa sa mga benepisyaryo ng programa na nakatira sa mga malalayo at hindi ganon kadaling ma-access na lugar. Ang paliwanag ng TESDA, wala kasing internet connection sa mga lugar na yan, pero pinag-a-attendance naman nila ang mga scholar na makakapasok sa programa. Kaso hindi kampante si Romulo sa ganyang sistema lang. Inalimbawa niya pa ang nangyari noon sa DepEd na may mga striktong attendance system pero nalulusutan ng ilang ghost beneficiaries. Tanong niya paanong mababantayan ng pondo kung walang mahigpit na sistema o kahit biometrics man lang. Sumang-ayon naman ng TESDA at siniguro na tutugunan ang napunan ni Romulo. Narito ang ilang bahagi sa talakayan na yan kanina. With that, were you not aware that there were alleged ghost students before? Yun nga ang problema. Ano yung alternative niya doon? Sila kakasolve ng DepEd nung issue nila ng alleged ghost students. Kanina, sinasabi mo na wala kayong biometrics na ginagawa para kanino? Sa students o dun sa masters? Yes po, opo. Wala po kasi walang internet connection po doon sa mga lugar na yun. So, how are you, paano niyo binabantayan yung public funds? Tuloy-tuloy din na pagbabalik trabaho ng Kamara, dumadami rin yung bilang ng mga kongresista na naghahain ng kani-kanilang mga panukala. Isa sa mga nakikita natin na nadadagdagan yung numero ay yung mga panukalang batas dito sa pinag-uutos ni Pangulong Marcos Jr. na agarang pagtatanggal ng sinisingil na systems laws sa mga consumer ng kuryente. Balik muna sa inyo.